Minsan kapag may magandang trabaho at ipon, akala mo madali na ang lahat. Pero nagbago ang lahat nang ako'y nalulong sa sugal. Hi utang serye, 31 years old ako at babae mula sa Mindanao. Noong 2023, sinubukan kong magsugal sa mga online games dahil sa mga kaibigan ko sa trabaho. Naka-jackpot ako ng 100k, pero dahil sa sobrang saya, nagpatuloy ako hanggang sa naubos ko ang lahat ng pera ko. Hindi ko na namamalayan na malaki na ang nawala sa akin. Dahil sa sugal, umabot na sa 400k ang utang ko. At ngayon, overdue na ako ng 1 taon. Wala akong malapitan, pati pamilya ko. Tinakwil na ako dahil sa iniwan kong problema. Masakit isipin na noon, kapag may pera ako, madali akong lapitan. Pero nang nawala na ako, tinalikuran nila ako. May mga pagkakataon na naisip ko na ang pinakamadaling solusyon ay ang magpakamatay. Pero salamat sa Diyos, pinili kong lumaban. Alam kong may pag-asa pa ako at gusto kong ipakita sa pamilya ko na kaya kong bumangon kahit wala silang tulong. Pagod na ako sa pakikibaka. Humingi na ako ng tulong sa kanila noong 200k pa lang ang utang ko. Pero binaliwala nila ako. Hindi ko sila masisisi dahil ako rin ang may kasalanan. Masakit lang talaga na tinalikuran nila ako sa oras na kailangan ko sila. Ngayon, unti-unti na akong nagbabayad at umaasa akong makakawala sa utang sa lalong madaling panahon. Sa totoo lang, parang blessing na rin na nabuntis ako. Dahil ito ang nagbigay sa akin ng dahilan para hindi ituloy ang pag-iisip ng masama. Naawa ako sa baby ko dahil palagi akong umiiyak sa stress ng mga utang. Pati partner ko, hindi makapaniwala na may utang ako. Akala niya ibinigay ko lang ang pera sa pamilya ko. Ang natutunan ko sa lahat ng ito, utang serye, ay mahalaga lang ako sa kanila kapag may naitutulong ako. Pero kapag wala na, parang wala na rin akong halaga. Akala ko sa pamilya nagtutulungan, pero tila iba ang sitwasyon. Palagi akong nagbibigay kapag may kaya ako pero sobrang sakit ng ginawa nila sa akin.